Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan po natin ito o pagkwentuhan po natin itong sinasabi nilang gentleman's agreement ni Pangulong Duterte sa China. Ngayon dito sa balitan to, mas mauungkat na panahon pa pala ni Pinoy meron ng gantong klaseng kasunduan. So bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Konting lambing lang po, so pindot na. So ito, panoorin na po natin yung balitan to. Nabunyag din sa pagdinig ng Kamara ang tungkol sa gentleman's agreement na lumang kasunduan umano na pinasok daw ng dating administrasyong Aquino sa China. Ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, panahon pa ni Pinoy ay meron ng kasunduan na pagkain at tubig lang ay hatid sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So yun, panahon pa lang pala ni Pinoy, meron na palang kasunduan na ang pwedeng dalhin lang sa BRP Sierra Madre food supply lang. So pinagpatuloy lang po yun ni Pangulong Duterte na food supply lang at walang kumbaga yung status quo order na walang construction materials na pwedeng dalhin or walang pwedeng kumbaga wala nang pwedeng itayong mga structure sa mga undisputed area doon sa West Philippine Sea. So ngayon, dahil sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpadala kasi siya ng construction material para ayusin yung BRP Sierra Madre. Yun yung hindi nagustuhan kasi ng China, na lumabag na yung Pilipinas sa napagkasunduan. So yung sinasabi nilang gentleman's agreement, na siguro yun lang yung term na ginamit sa kasunduan na yun, na pinalaki yung issue tungkol sa gentleman's agreement, ibinubunto ngayon kay Pangulong Duterte yung agreement na yun para makamkam daw ng China yung West Philippine Sea. Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Muling nagkasama kanina sa pagdinig ng Kamara ang mga opisyal ng Duterte administration na sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Sinagot nila ang mga katanungan tungkol sa kontrobersyal na umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Anila, 8 beses nagkita ang dalawang leader mula 2016 hanggang 2019. Dalawa sa mga yan ay kasama si Medialdea at wala raw nangyaring kasunduan. No gentleman's agreement ever took place between former President Duterte and President Xi. President Duterte, being a lawyer, knew fully well that it was foolhardy to enter into an agreement, especially a gentleman's agreement at that, with the President of the People's Republic of China on. Alam niyo siya, tama yung sinasabi rito ni Medialdea, abogado si Pangulong Duterte. So, kada agreement, kailangan may black and white yan. May dokumentong pipirmahan, lalo na bansa sa bansa yung usapan. So, hindi pwedeng verbal lang na sasabihin, sige, hindi kami papadala ng construction supply, pagkain lang. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, kung pag-i-enter sa agreement, kailangan merong black and white na pirmaan para hindi ipapakita mo. Just in case na magkaroon ng problema or magkaroon ng kalituhan, magkaroon ng conflict. Sa nangyayari kasi ngayon, dahil sa lumabag nga itong Marcos administration dun sa agreement na yun, nagigit yung China. Hanggang sa umabot na water cannon na yung mga banggang nag-resupply dun sa BRP Sierra Madre. So dahil dun sa insidente na yun, para mapagtakpan yung kapalpakan o yung sabihin natin yung maling diskarte ng Marcos administration, isinisingit nila yung gentleman's agreement na nabanggit ni Harry Roque. Siguro yun lang yung ginamit na term ni Harry Roque dahil nga ipinagpatuloy lang naman ni Pangulong Duterte yung agreement nila na yung status quo order na walang construction material na pwedeng dalhin do sa BRP Sierra Madre, kailangan food supply lang.
So, kumbaga, inonor lang ni Pangulong Duterte dahil dati nang may kasunduan. So, hindi na kailangan ng black and white galing kay Pangulong Duterte at kay President Xi Jinping ng China. Dahil meron nang nauna. So, dapat ang tanungin dito, yung Pinoy administration kung saan o ano yung napag-usapan nila sa gentleman, yung agreement na yon tungkol dun sa BRP Sierra Madre na walang construction material na pwedeng dalhin doon sa BRP Sierra Madre. Matters involving sovereign rights. Abril nang aminin ni dating Pangulong Duterte na nagkasundo nga sila dati ni President Xi na panatilihin ang status quo sa paghahatid ng mga pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shore. Ibig sabihin, pagkain at inumin lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero paglilinaw ni Medialdea, hindi si Duterte ang pasimuno niyan. Tinuloy lang daw nila ang dati ng kasunduan na pinasok daw ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa China noong 2013. So, consistent yung sinasabi ni Pangulong Duterte at ng mga dati niyang tao na pinagpatuloy lang yung agreement na yan na sinimulan pa ng panahon ni Pinoy. So, dapat ang tanongin dito, yung dating administrasyon ni Pinoy, sa bagay, di natin matatanong na si Pinoy dahil sumalangit nawa. Pero yung mga tato niyang tao na buhay pa, pwede ipatawag yan para tanungin. Sila yung questionin dapat, hindi si Pangulong Duterte. Kuha ba ninyo? Parang ang lumalabas kasi rito, dahil nga bumabanat si Pangulong Duterte kay Marcos, kay Pangulong Duterte na mismo nila ibinibintang yung agreement na yan, yung status quo order na yan. Nagsimula pa pala yung panahon ni Pinoy na pinagpatuloy lang ni Pangulong Duterte dahil nakita niya yung siguro nakita niya pwedeng gamiting advantage yun para alam niyo makapagpangisda, matulungan yung BRP Sierra Madre natin, yung mga tao natin, yung mga sundalo ron. Kasi ngayon, hindi na makapasok hindi makapunta ng matiwasay yung mga nagbibigay ng resupply mission doon dahil nga hinaharang na ng China, wina-water cannon na. So, yun yung nagiging problema. Tapos ngayon, ipapahid nila kay Duterte yung kapalpakan nila sa paghawak ng West Philippine Sea. 13. There was a commitment by then Voltaire Garcia that Voltaire Gasmin that he promised the Chinese embassy that he will deliver only food and water to the Marines assigned at the vessels. Si dating Secretary Voltaire Gasmin ang dating Defense Secretary ni Pinoy. Sa kabila niyan, paglilinaw ni Lorenzana, walang direktiba o anumang iturn over si Gasmin tungkol sa kasunduan sa BRP Sierra Madre o pagre-repair nito. Giit naman ng ilang kongresista noong Biruin nyo, walang proper turnover patungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea. Tapos bilang ipapahid nila, ipapahid nila yung kapalpakan nila kay Pangulong Duterte. Which is, pinagpatuloy lang naman ni Pangulong Duterte kung ano yung napag-usapan. Kaya kung mapapansin nyo, no panahon ni Duterte, wala pong winater cannon na barko na nagre-resupply po ng pagkain doon sa BRP Sierra Madre. Hindi po naharas yung ating mga mangingisda, nakakapasok dun sa mga undisputed area, nakapangisda. Pero ngayon, hindi na makapunta ng walang balakid yung mga resupply mission natin at laging wina-water cannon. Kaya, para mapagtakpan, again, yun pa rin naman magiging natin dyan, para mapagtakpan yung kapalpakan nila, ipapahid nila yung dumi sa nakarang administrasyon. So parang lumalabas nga rito na totoo. Yung nakikita na nilang diskarte ni Marcos at ni Pinoy na manisi. So ginagamit na ni Marcos yung diskarte ni Pinoy na isisi sa nakarang administrasyon yung mga pagkukulang para mapagtakpan yung mga kamalian nila. panahon ni Aquino, inilalaban pa lang sa International Tribunal ang 9-dash line claim ng China. Sa panahon na ni Duterte, lumabas ang 2016 arbitral ruling. Ayan na, inilaban nila yung 9-dash line. Hindi naman nila inilaban kung sino yung may-ari ng undisputed area. Yan nga yung sinasabi natin sa mga nakarang video natin. Yung arbitral ruling na yan, hindi naman nakasahod doon
na sinasabi ng UN arbitral ruling na ang may-ari ng mga undisputed area is yung Pilipinas. Nakasaad doon sa ruling na yon na kumbaga walang hindi valid yung claim ng China doon sa 9-9 na sinasakop na mismo yung kasama yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun yung tinutulan, yun yung binigyan ng ruling ng na UN, hindi yung sinasabing atin yung isla. Kasi nga undisputed area yon, traditional fishing ground po yun, so lahat pwedeng mangisda doon. Hindi dapat yung bakuran ng China. Yun yung nakasaad doon sa ruling. Hindi nga natin maintindihan bakit hindi pinaliliwanag yan ng mainstream media at ng mga official natin. Dapat yun ang unahin, alamin muna kung ano ba yung nakasaad doon sa ruling para mas malinaw, mas maipaliwanag. So, yun dapat talaga ang unahin nila rito. But express our surprise po. No? And in 2016, when the arbitration ruling came out, explicitly saying na meron pa tayong exclusive sovereign rights over exclusive economic zone, hindi po binago yung supposed status quo. Paliwanag naman ni Medialdea, Thank you, We Mr. were Chair. towards a different direction at the time. How can we attain a good relationship with China, no? Even with the decision at hand? It was something that the former president was saying, I have this decision now. I can carry it. ayon kay Lorenzana, nag-umpisa silang magsagawa ng repair sa barko noong 2021. Dito na raw nagsimulang bombahin ng water cannon ng China ang Tandaan nyo, 2021 sila nagsimula magpadala ng ayusin yung BRP Sierra Madre. 2021, yan na po yung panahon na nakaupo na si Marcos. So wala na dyan si Pangulong Duterte. So ibig sabihin, si Marcos talaga yung sumira ng kasunduan. Kaya ngayon, wina-water cannon ng China itong mga resupply vessel natin. Yung mga barko natin, lalo na yung, di ba, yung Coast Guard natin, winater cannon din ng China. So, nagsimula yung problema panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos, winater cannon tayo. Panahon ni Pangulong Duterte, walang winawater cannon. Panahon ni Pinoy, nagkaroon ng standoff, nagkikpit yung China sa mga fisherman natin, hindi makapangisda. Panahon ni Pangulong Duterte, malayang nakakapangisda, malayang nakakapunta sa BRP Sierra Madre na hindi binobomba. Panahon ni Pangulong Marcos, binobomba, winawater cannon ang ating mga barko. So, ang problema, nasa dalawang nakarang administrasyon. Ang problema, nung panahon ni Pinoy at ang panahon ni Marcos. Walang problema nung panahon ni Pangulong Duterte. So, yun yung ibig sabihin dito. So, makikita ninyo na talagang pinagtatakpan lang ng administrasyon Marcos yung kanilang kamalian na i-repair yung BRP Sierra Madre dahil binibreak nila yung kasunduan. ating mga barko. Chinese embassy is claiming that we are trying to strengthen the ship as a whole. Pinapaganda natin yung nire-repair natin yung ship. But according to the Navy, which when I talk to them, ay nire-repair lang nila yung tulugan at tirahan ng ating detachment doon, which we did. Tinanong din ng isang mambabatas ang Department of National Defense kung hindi nga ba kinailangang i-repair ang BRP Sierra Madre mula noong 2013 hanggang 2021. Sasagutin daw yan ng DND sa isang executive session. Balak ipatawag sa susunod na pagdinig si dating Secretary Gazmin. Iimbitahan din ng Kamara si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na unang nagsiwala tungkol sa umano'y gentleman's agreement. Yan ang maganda. Ipatawag nila yung dating Defense Secretary na si Volter Gazmin tsaka to si Harry Roque ang magkaalaman na. At the same time, dahil ipatatawag si Harry Roque, base na rin doon sa nakarang video natin na nilabas natin. Nilabas din naman ni ni dating Secretary Harry Roque na bubuksan niya yung backdoor channeling ni Trillanes. Doon magkakaalaman kung ano yung nakasaad doon sa napag-usapan sa China na ilang beses siya pumunta ron para maging backdoor channeling. Doon magkakaalaman na. Once and for all, matatapos na yung gentleman's agreement na ibinabato nila kay Pangulong Duterte. So magandang magiging magandang development to na ipatawag
yung mga resource person na malaki yung naging ambag o yung malaki yung naging papel dun sa status quo order na pinatutupad pa panahon ni Pangulong Pinoy hanggang sa panahon ni Pangulong Duterte na sinira ng administrasyong Marcos. So abangan po natin yung patawag na gagawin ng Kongreso patungkol dito sa Gentleman's Agreement na ipinapahid dito kay Pangulong Duterte. So yun lang po sa ngayon. Abangan natin yung magiging hearing na yan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.